But it's only by the grace of God that I'm here in front of you today. Praise God. And also mga kapatid, nagpapasalamat ako sa ating leadership. Unang-una si Pastor, Sister Nancy, and all the ministers, zone servants, and all of you mga kapatid, for without you, I'm not here today. So thank God. Thank you. Praise God. Shall we stand for the reading of the word? Psalm 40 verses 1 to 3. I waited patiently for the Lord, and He inclined to me, and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear, and will trust in the Lord. Sa Tagalog mga kapatid, ako'y matyagang naghintay sa Panginoon at dininig niya ang aking mga daing. Para akong nasa malalim at lubhang maputik na balon, ako ay kanyang iniahon at itinayo sa malaking bato, upang hindi mapahamak. Tinuruan niya ako ng bagong awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakasaksi at matatakot sa Diyos, at sila'y magtiwala sa Kanya. Praise God. May I ask Pastor to please pray for the preaching of the word? Yes, Lord. Yes, oh God. Amen. Shall we worship the Lord, mga kapatid, bago tayo upo? Hallelujah! Thank you, Lord! Praise God! Praise God! Palaya na po tayong makaupo, mga kapatid. Praise God. When we say pit, mga kapatid, sino nang nasubukang nahulog sa pit? Marami na? Praise God. A pit is a dark, low, and lonely place. Emotionally, spiritually, or even physically. In spiritual terms, the pit often represents a state of despair, suffering, or captivity. Often used symbolically to describe difficult situations. Lahat naman siguro tayo mga kapatid nakaranas ng difficult situations in life or a time of spiritual darkness. It can also symbolize judgment, death, but it is most commonly understood as metaphor or comparison of challenging situation in which a person seeks rescue or salvation. From the pit, ang ating topic mga kapatid is from the pit to the pinnacle of praise. Mula sa kalaliman tungo sa tuktok ng papuri. Sino na dito mga kapatid ang iniahon ng Diyos sa ating kalaliman, sa ating buhay mga kapatid? Praise God. Thank you, Jesus. Pinnacle of praise is the highest, most sincere and God-glorifying form of worship. It is praise that goes beyond feelings. Hindi lang dahil sa nararamdaman mo mga kapatid, but it's beyond your feeling that you can praise God mga kapatid. Grounded in the recognition of who God is, not just what He has done in our life. From the pit to the pinnacle of praise, this speaks of God's ability to lift people up from their lowest moments and place them in a position of worship, purpose, and victory. Ito mga kapatid, kaya masasabi natin mga kapatid, hallelujah, that we can praise God because of what God has done in our life mga kapatid. Has given us the victory. Pag naranasan na ninyo mga kapatid ang nahulog sa balon or sa kalaliman, there's good news. The pit is not permanent, but it can be purposeful, mga kapatid. There is always a purpose kung bakit tayo nagkakaroon, mga kapatid, ng problema that we are in the lowest, mga kapatid, moment of our life. Ang tanong, can we be patient in a pit? Sino dito, mga kapatid, ang gustong manatili sa ilalim? Ayaw, di ba?
But we all go through trials, mga kapatid. Even Christians, hindi natin masabi na dahil Kristiyano na tayo, ay hindi na ako magkakaproblema pa. But it's not, mga kapatid. We all go through trials. We all find ourselves in pits of disappointment. Sino nang nabigo sa atin? Sino dito, mga kapatid, ang na-depress na sa atin? Or even na-discourage, mga kapatid, pinanghinaan ng loob from time to time. I believe naman, mga kapatid, na hindi all the time. From time to time, mga kapatid. A general feeling of hopelessness and despair overcomes us when we find ourselves in pits of helpless feeling. Naranasan niyo ba, mga kapatid, na parang nasa dead end na kayo, na wala kayong magawa, mga kapatid, na masolusyonan ang iyong problema? But when we are in the pits of life, we need God's help, mga kapatid, to rescue us. There's no other way, mga kapatid. Only God is the way, mga kapatid, that can lift us up from the pit of our life, mga kapatid. Hallelujah. There are few Bible characters, mga kapatid, who were thrown into the pit. Ang isa dito si Joseph, mga kapatid. Amen. Joseph has been thrown into the pit, mga kapatid. Sino ang may kagagawan? Ang kanyang mga kapatid. But how God rescued Joseph? God brought Joseph up from the pit and prison to become prime minister, showing that God's purpose cannot be, mga kapatid, thwarted. Kahit anong gagawin ng kalaban, mga kapatid, kung meron ng layunin ng Diyos sa buhay mo, kung bakit mo pinapagdaanan ang mga pinapagdaanan mo, God will lift you up, mga kapatid. It may not be this time, but in the right time, mga kapatid. Hallelujah. We also have Jeremiah, mga kapatid, the prophet. He was thrown into the cistern by city rulers because he preached surrender to the Babylonians. But God delivered him from the pit, ensuring his message was not silenced. Kung merong, mga kapatid, pangungusap ng Diyos sa inyo, at nais nyo itong i-share, mga kapatid, pero maraming restrictions, maraming nagbabawal, mga kapatid, but huwag kayong mag-alala na katulad ng Jeremiah, mga kapatid, ay iniahon ng Diyos, mga kapatid, sa balon para ang mensahe ng Diyos ay hindi po mahahadlangan, mga kapatid. Amen. We also have Daniel, mga kapatid. The situation was, Daniel was thrown into a lion's den after king's decree that forbade anyone from praying to gods or men other than king. Pero ano ang ginawa ng Diyos, mga kapatid? God sent His angel to shut the mouths of the lion. And Daniel was unharmed, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Katulad ni David, mga kapatid, when David was in trouble, ano ang ginawa ni David? He cried out to God for help. Tayo, mga kapatid, when we are in trouble, kanino ba tayo tumatawag? Siguro, tawagan kaagad ang group servant, tawagan kaagad ang district servant, sister, may problema ako, pero sinubukan mo ba na tawagan muna ang Diyos bago ang iba, mga kapatid? Ang ginawa ni David, he cried out to God for help, mga kapatid. Praise God. Pero kaagad-agad ba na nakatanggap si David ng kasagutan? The answer was slow in coming, mga kapatid. Pero ano ang kailangan ni David sa oras na iyon? David needed faith, mga kapatid, to enable him to remain patient until help arrived. So kailangan natin maghintay, mga kapatid, hanggang darating ang kasagutan na naayon sa kapanahunan ng Diyos. Dahil kapag tayo ay maghintay, mga kapatid, surely God will do great things in our life. Amen. Hallelujah. Now, how do we know that David waited too long when he asked God for help? Dahil ang sabi niya sa teksto natin, mga kapatid, Psalm 40 verse 1, I waited patiently for the Lord. Narinig ba siya ng Diyos? Yes. And He inclined to me and heard my cry. Ako'y matyagang naghintay sa Panginoon at nadinig niya ang aking mga daing. Mga kapatid, kung maghintay lang tayo sa ating mga kahilingan sa Diyos, mga kapatid,
us, mga kapatid, be assured, mga kapatid, that God heard our cry, mga kapatid. And that He will send help para tulungan tayo, mga kapatid. Just wait upon the Lord. Ano ba ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, sa pagtiyaga nating paghihintay? Micah 7:7, therefore, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Hallelujah. Ngunit sa ganang ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Papakinggan ako ng aking Diyos. Psalm 5 verse 3, mga kapatid, O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Every morning nananalangin tayo sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At alam natin na pinapakinggan tayo ng Panginoon. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Ibig sabihin tayo ay maghihintay, mga kapatid. Proverbs 130 verses 5 to 6 or Psalm 130 verses 5 to 6. Ako'y naghihintay sa Panginoon. Naghihintay ang aking kaluluwa at sa kanyang salita ako ay umaasa. Saan ba tayo umaasa, mga kapatid? Sa salita lamang ng Panginoon. Sa mga pangako ng Panginoon, tayo ay aasa. Sa Panginoon ay naghihintay ng aking kaluluwa. Higit pa kaysa bantay sa umaga. Tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag natin pangunahan ng Panginoon, mga kapatid. But in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path, mga kapatid. Psalms 37 verse 7 to 8. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumaginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Hallelujah. Pero habang naghihintay tayo sa Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya sa verse 8, iwasan mo ang pagkagalit. At ang puot ay iyong talikdan. So meron pala tayo, mga kapatid, gagawin. Habang tayo ay naghihintay, mga kapatid, iwasan natin ang magalit. Praise the Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Sa Psalm 27 verse 14, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Kaninang umaga, I believe sa GV, mga kapatid, it talks about faith, hope. Amen. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Our hope is anchored in the Lord, mga kapatid. Lamentations 3:25, the Lord is good to those who wait for Him. Sabihin natin, ulitin natin, to those who wait for Him. To those who wait for Him. To the soul who seeks Him. Isaiah 40 verse 31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Ikaw ba'y nanghihina sa oras na ito? Pero kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, magkakaroon ka ng lakas, mga kapatid. Lilipad na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Praise the Lord. And don't you know, mga kapatid, that when we choose to wait quietly, trustingly, we not only honor God, but encourage others to put their hope in Him. Amen. Dahil nakikita nila tayo, mga kapatid, na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Sila mismo ay lalapit. Sister, ano ba ang ginagawa mo? Na kahit marami kang pagsubok sa buhay mo, kahit marami kang problema sa buhay mo, nandyan pa rin ang kalakasan mo. Sasabihin mo sa kanila, sister, because I wait on the Lord. He renewed my strength. Hallelujah. Who is our supreme example of patience under pressure? When we are under pressure, mga kapatid, kung ano-ano na lang yung mga naisip natin na gawin. But we have an example. Jesus is the supreme example of patience under pressure, mga kapatid. Isa sa mga pinakadakilang halimbawa nito ay makikita natin sa Luke 22 verse 42. Noong sabi ng Panginoon, Father, if it's your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ama, kung
pag-ibig mo, alisin mo sa akin ang kalis na ito. Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Dito mga kapatid, pinakita ni Jesus ang kanyang matinding kalungkutan at takot sa darating na paghihirap. Ngunit, nagpakita siya ng matinding pagtsatsaga at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya tinangkang takasan mga kapatid o iwasan ang kanyang layunin kahit na alam niya ang matinding sakit na kanyang pagdadaanan. Sa kabila ng lahat ng ito, siya ay nagpatuloy o patuloy na nagtiwala at sumunod sa Diyos. Ipinapakita ang tunay na kahulugan ng pagtsatsaga, paghihintay sa gitna ng matinding pagsubok. Ang isa pang mahalagang halimbawa mga kapatid sa Matthew chapter 27 verses 39 to 44, ang sabi ng Panginoon mga kapatid, sabi niya dito mga kapatid, habang siya, si Jesus ay ipinako sa krus. Kahit na nilapastangan, pinagtawanan, inalipusta sa siya ng mga tao, hindi siya nagreklamo o nagalit. Pero sa halip, ano ang ginawa ng Diyos? Sabi ng Panginoon sa Lucas 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, kung meron mang umaalipusta sa atin, kung meron man sa atin mga kapatid, hallelujah, gumagawa ng hindi maganda mga kapatid, all we have to do is to pray for them. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Hallelujah. Praise God. Hindi lamang mga kapatid ni Jesus ipinakita ang matinding pagtsatsaga sa kanyang personal na pagdurusa, kundi ipinakita niya rin ang pagpapatawad at pagmamahal sa mga umuusig sa kanya mga kapatid. Ang kanyang hindi natitinag na pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos ay isang halimbawa ng pinaka-perfectong anyo ng pagtsatsaga. Maalala ko mga kapatid, ang aking mga kuya, ang panganay kong kuya mga kapatid, noong bago pa lang ako sa Panginoon, grabing persecutions ang ginawa nila sa akin mga kapatid. Kulang-kulang nilang mga kapatid, patayin nila ako, barilin nila ako mga kapatid. But I thank God by His grace, I'm still standing in front of you mga kapatid. Pero ano ang ginawa ko mga kapatid? All I had to do is to pray, to cry out to God. Hallelujah, sinabi ko sa kuya ko, noong nandito na ako, sinulatan ko siya ng napakahaba mga kapatid. Sabi ko, kuya, alam ko na ginawa mo yun. Hallelujah. Pero alam kong hindi ikaw yun. Ginamit ka lang ng kalaban para ako ay masaktan. Pero sabi ko sa kanya, pero ito ang tandaan mo, kahit ano pa man ang ginawa niyo sa akin, I forgive you. Dahil ipinaalala sa akin ng Panginoon, binaramdam sa akin ng Panginoon kung gaano niya kamahal ang mga taong nagkakasala mga kapatid. At isa ako doon na pinatawad ng Panginoon. Pinaalala ng Panginoon how much He loved the sinners. Ay nasabi ko sa kuya ko, kuya, hindi ikaw yun. Mahal ka ng Diyos. Kaya doon mga kapatid, kahit pa man yung isang kuya ko, kinuha na ng Panginoon. But I believe, mga kapatid, I cannot judge. Diyos lang ang nakakaalam. Pero sa isang kuya ko, mga kapatid, for 25 years, na pinapanalangin ko, I thank God he was baptized last year, mga kapatid. Hallelujah! Just wait patiently, mga kapatid, sa Panginoon. Praise God. Pagtsatsaga, pananampalataya at pagpapatawad. Ang mga ito ang mga susi ng buhay ni Jesus at ng kanyang patuloy na halimbawa sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay nakakaranas ng anumang paglalapastangan mga kapatid, o pag-uusig sa ating mga buhay, remember that the pit is not permanent. It's a temporary place, mga kapatid. Thank you, Jesus. Lessons, mga kapatid, that we can learn from the pit to the pinnacle of praise. When we are sinking, God is seeking, mga kapatid.
Pag tayo ay mga kapatid ay nasa ilalim, pumapailalim, rest assured that God is looking for you. He is seeking for you, mga kapatid. Kung nasa sitwasyon ka ba ngayon na ikaw, ang feeling mo ikaw ay nasa ilalim, that you don't have way out, mga kapatid, wait for a moment. God is looking for you. He is seeking for you, mga kapatid. Hallelujah. We can be sure God is aware of our need. Paano natin nalaman? Sa Matthew 6 verse 8, ang sabi niya, therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Nothing escapes God's view, mga kapatid, nor takes Him by surprise. Bago pumaman madaanan, mga kapatid, ang mga pagsubok sa buhay mo, alam na yan ng Diyos sa unahan pa lang, mga kapatid. Nothing escapes His view, mga kapatid. We may think He doesn't care, but He is there. 1 Peter 5:7, sabi niya, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ano ba ang mga cares natin sa buhay, mga kapatid? Ano ba yung mga worries natin sa buhay, mga kapatid? Cast it all upon Him because He cares for you. Hindi ko alam anong pinapagdaanan ng iba sa atin, mga kapatid. But all I can say, cast it all, your concerns, to Jesus. Amen. All we need to do is to pray, tulad ng ginawa ni David. Call upon Him and cry out to Him, mga kapatid. Prayer is God's way for us to receive what we need from Him. Sabi niya sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sister, lagi naman kaya akong nananalangin at humihingi, pero wala pa rin naman hanggang ngayon. Ano ba ang sabi ni Apostle James, mga kapatid, patungkol sa ating mga panalangin na hindi natin natatanggap? James tells us the reason why we don't have what we need, mga kapatid. James 4:3, it is because we are asking selfishly. Sabi ni James, you ask and do not receive. Why? Because you ask amiss, that you may spend it on your pleasure. Ano ba ang motibo natin sa paghingi, mga kapatid? Amen. Maalala ko, mga kapatid, when I was newly convert, mga kapatid, I was a newly convert, nasa puso ko na, mga kapatid, na magkaroon ng gawain sa amin. Thank God dahil nagsimula, mga kapatid, sa loob ng bahay namin. For how many years, mga kapatid, ninanais namin magkaroon ng worship place, mga kapatid. So we waited, and we called upon God after 25 years. God provided a place of worship. Hindi ko kilalang nagbigay, mga kapatid, ng perang pampatayo, pampagawa. But God spoke to that person. Kahit hindi ko siya kilala, mga kapatid, God knows the desire of my heart. And I believe na bawat isa sa atin, we also have that desire, mga kapatid. Sabi nga ng awit kanina, ng ating buong pamilya ay mapalaya, mga kapatid. Maligtas, mga kapatid. Just desire, pray, cry out to God, and wait for His answer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. And Jesus came to seek and save the lost. Ito, mga kapatid, yung mga matutunan natin pag tayo ay nasa pit, mga kapatid. Isang magandang halimbawa ng layunin ni Jesus na maghanap at magligtas ng mga nawawala ay matatagpuan sa Lucas 19 verse 10. Ang sabi niya, mga kapatid, Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa
Dahil ang Panginoon mismo ang naghahanap, mga kapatid, sa mga nawawalang tupa, sa mga nawawalang anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang tayo, mga kapatid, na manalangin para sa kanila. Hallelujah! Sa talatang ito, mga kapatid, malinaw na ipinapahayag ni Jesus ang kanyang mission sa lupa na hindi lamang upang magturo o maghimok ng mga turo, kundi upang iligtas ang mga makasalanan at mga mawala sa landas, mga kapatid. Sino ba sa atin ang hindi nagkasala? Lahat tayo, mga kapatid, ay makasalanan. But somewhere, mga kapatid, there are those people who prayed for us that we will be saved. Kaya tayo na ngayon, mga kapatid, naririto. Ilan tayo dito, mga kapatid? May nanalangin sa atin, mga kapatid, para tayo ay maligtas. May nag-cry out, may umiyak sa Diyos, Lord, iligtas mo sila. Kabilang ka sa sila, mga kapatid, kaya ka naririto ngayon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya huwag natin i-condemn ang sarili natin, mga kapatid, na kung anuman ang napagdaanan natin o anuman ang pinapagdaanan natin sa oras na ito. Hallelujah, God is there for you. He is seeking for you that you will be saved. Hallelujah. Thank you, Jesus. No matter what you may have done, mga kapatid, sa ating buhay, no matter what people think of us, we still matter to God. Amen. It matters so much that the Lord came to seek and save the lost. Kaya sabi ni John, mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ganon tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Paano niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Hallelujah, ang Diyos nagkatawang tao. At hallelujah, si Jesus, mga kapatid, He was crucified. He died. He was buried, pero hindi siya nananatili, mga kapatid, sa pit. Hindi siya nananatili sa hukay, mga kapatid. On the third day, He rose again. Dito ay pinapakita ng Panginoon that we have, mga kapatid, hope na hindi tayo nananatili sa ilalim, mga kapatid. Hallelujah! Glory! Thank you, Jesus. Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith. And this is not of your own doing. It is the gift of God. Mga kapatid, all of us ay nais ng Diyos na makamtan ang kaligtasan. Yes, we were sinners, mga kapatid. But by the grace of God, mga kapatid, we can receive that salvation. Ano man ang nangyari sa ating buhay, ano man ang pinagdaanan natin, ano mang mga kasalanan ang nagawa natin, mga kapatid, it was His amazing grace that saved us. Tulad ng sabi ng awit, mga kapatid, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Salamat sa grasya ng Diyos. Salamat sa cross ng Kalbaryo. Salamat sa ebanghelyo ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. And the shepherd seeks his wandering sheep. There are times sa ating buhay, mga kapatid, na parang nawawala tayo. Nalilihis tayo, mga kapatid, at nawawalay sa presensya ng Diyos. Pero ang Diyos, mga kapatid, kahit iisang tupa, sa napakaraming tupa, 100 ships, He
He lost one. But he still went, mga kapatid, and looked for that one sheep. Ganon tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Sa iisang kaluluwa, mahalaga sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi niya sa Luke 15 verse 4, what man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? Praise God. Ang tupa na ito, mga kapatid, ay hindi tinatanggihan, hindi pinapabayaan, bagkus ito ay hinahanap at inaalagaan muli. Kaya sa ating mga kapatid na nahiwalay sa presensya ng Diyos, pagpatuloy lang natin silang idulog sa Panginoon. God will make a way for them, mga kapatid, na sila ay muli makabalik. Hinahanap sila ng Diyos. Maaari na isa sa atin ang instrumento na magbalik sa kanila sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Jesus. Dito, mga kapatid, pinakita ni Jesus na ang Diyos, tulad ng isang mabuting pastol, ay hindi magdadalawang isip na hanapin ang isa sa kanyang mga tupa na naliligaw. Ito ay simbolo ng kanyang malasakit at pagmamahal sa bawat tao, lalo na sa mga mawawala o naliligaw sa kanilang spiritual na landas. Ang kagalakan ng langit kapag ang isang makasalanang nagsisisi ay higit na malaki kaysa mga matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pero sister, grabing pinapagdaanan ko. I really feel that God is so far away from me. But our Lord knows about the pit of miry clay. Alam ng Diyos, mga kapatid, that we are in the pit. Ang ating Panginoon ay may kaalaman, mga kapatid, kung nasaan man tayo. Ito ay simbolo ng matinding paghihirap at pagkaalipin. At ito ay pinapakita, mga kapatid, sa Psalms 40 verse 2. Excuse me. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. So alam ng Diyos, mga kapatid, kung nasaan tayo sa mga oras na ito. Pero ang sabi nga niya sa nabasa natin, iniligtas niya ako mula sa hukay ng malagkit na putik. Mula sa lubhang madilim na putik, ipinatong niya ang aking mga paa sa isang matibay na batuhan at pinatibay ang aking mga hakbang. Dito, mga kapatid, tinatampok ang pagmamalasakit ng Diyos sa mga tao na nahulog sa malalim na kalungkutan sa buhay, mga kapatid, sa paghihirap o sa spiritual na pagkagapos. Ang hukay ng malagkit na putik ay isang malupit na kalagayan na mahirap matakasan. Ngunit, ang Panginoon ay naroroon upang maligtas, magpatatag at magbigay ng bagong direksyon sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, tinuturo nito sa atin na kahit pinakamadilim na sandali ng ating buhay, ang Diyos ay naroroon upang itaas tayo at magbigay ng bagong pag-asa. All we have to do when we are sinking is to call upon Him. Praise God, may nabasa ako, mga kapatid, na may 18-month-old na bata, mga kapatid, nahulog sa hukay, mga kapatid. At naghahanap ang mga magulang kung nasaan. Nalaman lamang nila, mga kapatid, nung ang bata ay umiiyak. So when we are in the pit, mga kapatid, let's cry out to God. At alam ng Diyos na nandoon tayo, mga kapatid. When we cry out for help, surely He will lift us up, mga kapatid, and set our feet upon a rock, mga kapatid. A rock that cannot be moved. And that rock is our Lord Jesus. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. David praises the Lord for delivering him from his trouble. He decided that no matter what happened
shining around him. God was his refuge and strength. Psalms 46 verses 1 to 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hindi kahapon na help, mga kapatid. Hindi bukas, pero ngayon na kailangan mo ng tulong. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, because God is your refuge and your strength. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sabi niya, mga kapatid, Philippians 4 verses 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na siyang higit sa lahat ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus, mga kapatid. Isaiah 41 verse 10, God reminded us, mga kapatid, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manlumo sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Tutulungan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Hallelujah! Thank you, Lord, for your promise, oh God. Thank you, Jesus. Pananampalataya sa Diyos ay isang ligtas na pagtanggol laban sa takot at alalahanin. Ito pala ang panlaban natin, mga kapatid, sa takot. Pag tayo ay natatakot, mga kapatid, hallelujah, magkaroon lamang tayo ng pananampalataya sa Diyos. Dahil ang pananampalataya natin, mga kapatid, ito ang lalaban sa takot na meron tayo, mga kapatid. Hallelujah! And from there, mga kapatid, God sets our feet on the solid rock and brings purpose to our lives. Psalms 40 verse 2, mga kapatid, sabi ni David, He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Hallelujah! David expresses gratitude for God's deliverance, mga kapatid, and the security He provides. The Lord rescued him from his enemies and provided security for him. Thank you, Jesus. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating pananampalataya, ang Diyos ay nagiging matibay na bato, magbibigay ng direksyon, lakas at layunin sa ating buhay. Anuman ang mga hamon na ating kinakaharap, mga kapatid, tayo ay sigurado na Kanyang ililigtas. Dahil sabi niya, mga kapatid, sa Psalms 40 verse 3, has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. When we've been saved, mga kapatid, God put a song in our heart, mga kapatid. And He had put a song in my mouth. What kind of song? It's not a sorrowful song, mga kapatid, na tulad ng paano kung wala ka na. But, mga kapatid, it is a song of praise. A song of praise, mga kapatid, for answered prayer. A praise of being lifted out of the horrible pit. A praise of escaping the miry clay. A praise of being set on the solid rock. And a praise for a new life built on the promise of God. Hallelujah! Thank you, Jesus. When we were baptized in the name of Jesus, mga kapatid, when we believe in God, we repented of our sins, baptized in the name of Jesus for the remission of sins, and when we were filled with the Holy Spirit, we are a new creature in Christ Jesus, mga kapatid. Ang lumang pagkatao natin, mga kapatid, ay nawala na, bagkos tayo ay bago na. Hallelujah! Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah! So kung ikaw, mga kapatid, na iniligtas niya, you ought to praise Him.
Kung ikaw ay hinango niya sa kasalanan, you ought to praise Him. Kung ikaw ay pinagaling niya sa iyong mga sakit, you ought to praise Him. Kung iniligtas niya ang pamilya mo, you ought to praise Him. Kung ikaw ay humihinga pa, you ought to praise Him. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. If anyone is going to praise God today, it should be me and you, mga kapatid. Thank you, Jesus. I could never praise Him enough. Thank you, Lord. Shall we stand, mga kapatid? When we start praising, people start praying, mga kapatid. Sa verse 3, mga kapatid, Psalm 40, He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. Don't you know, mga kapatid, that praising saints make praying sinners? Na kapag narinig nila ang ating pagpupuri sa Diyos, sila ay lalapit sa Diyos, mga kapatid. Tatawag sila sa Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayong mahiya na tayo ay Kristiyano. Light, mga kapatid, ng kailangan ng mga nasa pit o hukay, mga kapatid, ay nasa atin. Jesus, the light that lives inside of us. Huwag natin ipagkait, mga kapatid. We have to share the light. Thank you, Jesus. I come to close, mga kapatid. Have you been lifted up from the pit of sin? Has Jesus filled your heart with song of joy? Whatever pit you are in, God sees you. He hears you and is mighty to bring you from that pit to a place of praise. Let your pain become your platform. Let your breakdown become your breakthrough, mga kapatid. Have you ever felt stuck in a pit emotionally, spiritually, or even physically? A place so low that seems there's no way out. Maybe it's the pit of sin, addiction, betrayal, depression, rejection, or regret. Mga kapatid, whatever your pit may be, the good news is this. God specializes in rescue missions. He's just waiting to rescue you, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Jesus. David the psalmist knew what it felt like to be in the pit. Yet he testifies that God reached down, pulled him out, and gave him stability. This is not just a poetic thought. It is the reality of many who have been saved, mga kapatid, delivered and transformed by the hand of God. Ulitin ko, mga kapatid, the pit is not your permanent address. It shall come to pass. It's a temporary place that reveals the power of a God who sees, hears, and acts. No pit is too deep for His hand to reach. No mess is too great for His grace to clean. He not only lifts you out, He plants your feet on the firm foundation and gives you a fresh start. Hallelujah. Thank you, Jesus, for lifting us up, oh God, out of the miry clay. We bless your name, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's worship the Lord, mga kapatid. Hallelujah.
Pastor. I'm done. Thank you, Jesus.